Meron po bang listahan o wala? At kung wala, paano po yan gagawin? Saan niyo po huhugutin yung pangalan ng mga magiging benepisyaryo? Okay, yung pong listahan ng mga magiging beneficiaries ng AKAP program ay wala po tayong existing. But meron po tayong eligibility criteria. Kasi po, bakit po ganon? Kasi po, meron tayong mga tinatawag na mga walk-in clients. Sila po yung ina-assess natin dito sa ating mga tanggapan. Meron din po mga nare-refer o may endorse na sa atin na sumasailalim din po sa assessment o validation. So, in terms of having a standardized targeting system o yung natukoy na magiging eligible, hindi po siya easily identifiable because we need to ascertain if indeed these individuals who are earning no more than the statutory minimum wage ay apektado po ng inflation at kinakailangan pong i-assist po ng DSWD under this particular program. Pero ASEC, hindi po ba nagsimula na po tayong mamigay nitong AKAP Fund noong nakaraang taon? So kung ganoon po, gaano katagal yung assessment na ginagawa ng DSWD bago maibahagi ito dun sa mga nabigyan na? Hindi po ba confusion yun kung wala pa talagang listahan pero nagsimula na po yung pamimigay ng ayuda? Actually, meron na po talaga tayo mga nabigyan ng tulong noong 2024. But meron po dyan na maaari namang pong affected pa rin ng inflation at kinakailangan nating i-assist. But some might have been assisted in 2024 pero medyo mas nag-improve yung kanila pong level of well-being in 2025 and might no longer be eligible for AKAP this year. Yun namang pong 2024 list natin ay pwede rin namang maging basihan kapag magbibigay ulit tayo ng assistance this year dahil pwedeng itong maging reference para matukoy kung sila po ba ay nabigyan natin within the period of availment of the assistance kasi dapat once every 3 months or depende po doon sa pangangailangan subject to the assessment ng social worker. In terms of assessment naman, DJ Chacha, yung sinasagawa na interview ng ating mga social workers, nagagawa yan in minimum of 2 hours o maximum of 4. Pwede rin in an hour matapos yan. Basta importante, kumpleto lahat yung requirements na ipinapakita po sa DSWD at kumpleto rin yung impormasyon na ibinabahagi sa ating pong mga social workers. So within the day ay natatanggap po nila yung kanila pong assistance. 2 to 4 hours? Hindi po ba masyadong maiksi po yata yung panahon na yun para ma-check ng inyo po mga kawani kung ang ipine-present o ipinakikita po sa kanila ng mga proof o pruweba or dokumento fake or legit? Actually, meron po kasi tayong means of verifying also the information na ibinabahagi sa atin. Halimbawa po, similar to AIX, pag pupunta po dito sa aming tanggapan, meron tayong system para makita kung previously ba ay na-assist na natin yung individual na yon. And then, i-check natin. Kaya nga sabi ko, mahalaga na kumpleto lahat po yung requirements kapag pupunta po sila sa ating pong tanggapan. So halimbawa, i-presenta po nila yung certificate of employment mula po sa kanila pong empleyado. Halimbawa, security guard po yan, tapos may may agency. So, yun, na-check din naman po natin. In addition to that, may mga information kasi na tinatanong yung ating mga social workers. So using a assessment sheet or intake form, may mga tinatanong po tayo na mga impormasyon like meron ba silang support system, meron ba silang external resources, magkano bang kinikita, ilan ang nagtatrabaho sa pamilya. So yan po, kapag naman po kumpleto lahat ng impormasyon na ibabahagi ng individual, matatapos po natin agad. And again, similar to AIX within the day, mai-release po yung assistance. Sige, okay.